Ang South Luzon Expressway Toll Road 4, SLEX TR4 ay malapit ng matapos, na nagdadala ng posibilidad na bawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Maynila at Lucena mula 3 hanggang 4 na oras hanggang 45 minuto hanggang 1 oras. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang South Luzon Expressway Toll Road 4, SLEX TR4 ay isang malawakang proyekto ng SMC Infrastructure at ng pamahalaan na naglalayong pahabain ang kasalukuyang SLEX mula Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena City, Quezon. Ang 66.74 km superhighway na ito ay idinisenyo upang putulin ang dating 3 hanggang 4 na oras na biyahe pababa sa 45 minuto hanggang 1 oras na lang. Ang 66.74 kilometrong expressway ay magpapahaba ng SLEX mula Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena City, Quezon, na tumutulong na maibsan ang pagsisikip sa abalang Maharlika Highway. Sinabi ng mga opisyal na ang mga bahagi ng 58.4 bilyong pesos proyekto ay nasa track para makumpleto sa 2026, na ang expressway ay inaasahang magpapalakas ng koneksyon, kalakalan, turismo, at pamumuhunan sa buong Southern Luzon. Ang pinakahihintay na pagkumpleto ng SLEX TR4 ay nangangako na magpapagaan ng mga talamak na bottleneck sa isa sa pinakamahalagang agro-industrial arteries ng Pilipinas, na lumilikha ng mas mabilis na ugnayan sa pagitan ng Metro Manila at Lucena City, ang gateway sa Quezon Province. Lumalawak sa isang probinsya na halos kasing laki ng Cyprus o Puerto Rico, ang bagong expressway ay maaaring mapabilis ang paggalaw ng mga tao, ani ng agrikultura at mga kalakal sa buong Southern Luzon habang nagbubukas ng mga bagong pagkakataon para sa pamumuhunan at paglago ng rehiyon. Sinabi ng mga opisyal ng gobyerno at San Miguel Infrastructure, ang project developer, concessionaire, na bahagi ng 66.74 km expressway na nag-uugnay sa Santo Tomas, Batangas, hanggang Lucena City, Quezon, ay nasa track para makumpleto ngayong taon, 2026. Ito ang magiging alternatibong ruta upang maiwasan ang madalas na pagsisikip ng mga sasakyan sa kahabaan ng daang Maharlika, Pan-Philippine Highway. Mas bibilis ang pagbibiyahe ng mga kalakal, ani, at produkto mula sa mga lalawigan ng Quezon at Bicol patungo sa Metro Manila at vice versa, higit na mapapadali para sa mga turista ang pagbisita sa mga sikat na dalampasigan, bundok, at mga simbahan sa Quezon Province at karatig na rehiyon ng Bicol. Samantala, isinusulong ng Department of Public Works and Highways na palawigin ang South Luzon Expressway, SLEX, hanggang Matnog, Sorsogon sa susunod na taon habang ang unang bahagi ng Toll Road 4 na proyekto ay naghahanda sa pagbubukas. Upang masimulan ang malawakang paggagawa sa TR5, nakatutok muna ang pansin sa pagtatapos ng SLEX TR4, mula Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena City, Quezon. Handa ang SMC na magpatuloy sa TR5 project kapag natapos na ang TR4. Ang TR5 project ay magpapalawak sa network ng humigit kumulang 420 kilometro mula Lucena City hanggang sa Matnog Ferry Terminal sa Sorsogon. Ang proyekto ng SLEX TR5 ay binubuo ng 8 segment na tumatakbo parallel sa Philippine National Railway, Maharlika Highway at Quirino Highway. Ang datos ng DPWH mula March 25, 2026, ay nagkakahalaga ng paunang 61 kilometrong segment 1 mula Lucena hanggang Gumaca, Quezon sa halagang 22 bilyon pesos. Uunahin ng South Luzon Toll Road 5 Expressway Corporation ang pagtatayo ng segment 1 na magsisimula sa Barangay Mayo sa Lucena City at magtatapos sa Gumaca, kasama sa segment ang 4 na interchanges sa Pagbilao, Atimonan, Aglangan at Gumaca.
Kasama sa timeline para sa Segment 1 ang 12 buwan para sa detalyadong disenyo ng engineering kasunod ng bisa ng Supplemental Toll Operation Agreement, inaasahang magtatapos ang konstruksyon 24 na buwan pagkatapos ng yugto ng disenyo. Inaasahan ng mga opisyal ng gobyerno na ang extension ay magpapasigla sa paglago ng ekonomiya at mapabuti ang mobility sa buong Southern Luzon at sa Bicol region. Samantala, ang PNR South Long Haul Project, kilala rin bilang PNR Bicol, ay kasalukuyang nakatutok sa pagkuha ng right-of-way, ROW, relokasyon ng mga pamilya, at paghahanap ng bagong pondo matapos kanselahin ang pautang mula sa China. Bagamat may mga hamon sa pondo para sa pangunahing makabagong linya, mabilis namang isinasagawa ng Philippine National Railways, PNR, ang unti-unting restorasyon ng lumang South Main Line upang maibalik ang biyahe ng tren patungong Bicol. Matapos bawiin ng gobyerno ng Pilipinas ang aplikasyon para sa loan mula sa China noong 2023, patuloy ang pakikipag-usap ng Department of Transportation, DOTR sa iba pang foreign partners tulad ng JICA, Japan, Asian Development Bank, ADB, South Korea, at India upang pandohan ang electromechanical works at mga bagong tren. Patuloy ang right-of-way and site acquisition, ROWSA, gagamit ang PNR ng bagong alignment, bagong ruta, sa halip na ang lumang daang riles. Dahil dito, nabawasan ang maapektuhang pamilya, informal settlers, mula 120,000 tungo sa 30,000 na lamang. Kasabay nito ang pagtatayo ng mga relocation housing sites sa San Pablo, Laguna, Lucena City, at iba't ibang bayan sa Quezon Province. Ang PNR South Long Haul, SLH, project na magkokonekta sa Metro Manila, Batangas, at Bicol Region, ito ay direktang dudugtong sa Calamba Station ng North-South Commuter Railway, NSCR, upang mabuo ang pangunahing rail spine o network ng tren sa buong Luzon.